mali ay dapat labanan at ang tama ay dapat paglaban maging sino ka man. Gano'n nga ba kahirap manindigan para sa katotohanan? Naranasan mo na bang maging biktima ng bulok na sistema? Paano mo ito nilalabanan? O nagpapaubaya ka na lang dahil mas masarap sumunod sa agos at isa ka sa nakikinabang? Masarap bang lasapin ang tagumpay na hindi pinaghihirapan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang nagpakabuti at ginawa ang lahat sa ngalan ng serbisyo, ngunit naging biktima lang ng maruming sistema na nagdala sa kanya sa walang hanggang pakikibaka, makamtan lang ang inaakala niyang tama na dapat ipaglalaban. Ang kwento ni Abner Apwang o yung tinaguriang Bounty Hunter / Plug Burner. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Abner Apwang ay isinilang sa pagsanhan sa Laguna noong ika-22 ng Marso taong 1944. Maaaring kahambugang maituturing kung sasabihin mong inborn ang iyong katangian na labanan ang mga salot sa lipunan. Ganyang kayabang si Apwang noon. Dilingid sa kalaman ng karamihan, bago naging pulis si Apwang ay nagsimula ang kanyang karera bilang isang aktor. Siya ay isa sa mga bida sa pelikulang iginuhit ng tadhana na tungkol sa talambuhay ni dating Pangulong Marcos at gumanap siya dito bilang si Dr. Pacifico Marcos. Naging patrolman siya noong taong 1967 sa kanilang bayan habang nag-aaral ng criminology at nang makapagtapos sa Fort Bonifacio noong 1972 ay sa Makati siya na destino. At sa lugar na ito nga naging pulis si Apwang na noong mga panahon na yun ay matagal na palang kinakain ng masamang sistema bago pa man siya dumating. Gamit ang kanyang mga natutunan sa school at tapang na tinataglay, nagpakitang gilas kaagad ang noon ay bata pang si Abner Apwang. At dala ang kanyang prinsipyong kapag mali ay labanan at kapag tama ay ipaglaban maging sino ka man, ay kinalaban nga niya ang lahat ng mga pinaniniwalaan niyang nasa mali at kalaban ng batas. Isang taon lang pagkatapos niyang maging pulis ay naparangalan kaagad siya bilang Most Outstanding Policeman of the Year. Maganda na sana itong panimula para sa kanyang karera bilang pulis, pero simula din ng mga panahon na yun, naging mainit siya sa mata ng kanyang mga opisyal dahil iniisip nila na masyado na itong nagmamadali sa promosyon at gano'n na lamang kung magpakitang gilas. Wala nang sinasanto kahit pa ang mga malalaking tao sa Makati na nakakatulong sa departamento nila at napapakinabangan ang mga opisyal na ito. Sa madaling salita, protection lang ang nais ng mga ito kapalit ng mga biyaya. Pero iba kay Abner Apwang. Ang mali ay mali at siya ang batas. At kalaban niya ang lahat ng mga lumalabag dito maging sino ka man. Sa sahod na 1,000 piso kada buwan, araw-araw ay itinataya ni Abner Apwang ang buhay niya sa napakaraming salot sa lipunan, sa loob at sa labas ng kanyang departamento. Para madagdagan ang kanyang kinikita, hindi siya nakakaisip gumawa ng kalokohan at gagamitin ang pagiging pulis na di gaya ng kanyang mga opisyal at iba pang mga kasamahan sa loob. Sa halip ay sumasideline siya bilang isang bounty hunter para sa mga maiilap na kriminal na hinding-hindi mahuli, kasama na rin yung mga hawak ng mga pulis na di basta-basta nagagalaw. Kinukuha niya ang record ng mga ito sa ilan niyang mapagkakatiwalaang mga kaibigan at siya na mismo ang humahanting sa kanila. Malaki ang kinikita niya sa mga reward na nakukuha mula sa ulo ng mga bigating kriminal na ito. Merong mga napapatay pero kalimitan ay sumusuko na mapayapa kay Apwang dahil alam nilang may aarbor sa kanila pagdating sa presinto. At gano'n na nga ang nangyayari. Kaliwat kanang padrino ang ginagawa sa kanya ng mga kabaro niya. Pero may kayabangan talaga ang dating ni Apwang sa kanila kapag sinasabi niyang ang huli ko ay huli ko lang at walang pakialamanan. At wala nang makakapalag sa mga ito. Hindi nila si Apwang kayang daanin sa sindak kahit na opisyal pa siya. Lalo lang silang may paglalagyan kay Apwang
At lumipas pa ang panahon ay dumami ng dumami ang mga nakakalaban ni Abner Apwang sa loob ng opisina nila at pinipersonal na siya ng mga ito, lalo na pagdating sa mga karangalan. Naunahan pa siyang tumaas ang ranggo ng mga bagitong pulis na sunod-sunuran sa mga opisyal nila, samantalang siya na araw-araw ay nagbubuwis ng buhay sa paghanting sa mga kriminal ay nanatili lamang patrolman sa loob ng mahabang panahon. Ikalima ng Hulyo taong 1982, naaktuhan niya ang 4 na karnaper sa may bahagi ng Buendia Avenue. Kahit nag-iisa siya ay sinita niya ang mga ito at nang makita nilang walang kasama si Apwang ay pinaputukan nila ito sa baytakas at nagkaroon nga ng running gun battle at isang malapelikulang eksena ang nasaksihan ng lahat dahil sa kalagitnaan ng syudad naganap ang habulan. Hindi naman nasiraan ng loob si Abner Apwang at pagdating sa Magallanes Commercial Center ay lumaban ng sabayan ng 4 at 4 din silang bumulagta. At sa unang pagkakataon ay nakatanggap ng on-the-spot promotion si Apwang mula sa kanyang opisyal. Hindi dahil sa kanyang kabayanihang ginawa, kundi dahil napapalibutan na sila ng media at nauna pang nagpa-interview ito kaysa sa kanya. Sa pagkakataon ding iyon, isiniwalat ni Apwang ang bulok na sistema ng kapulisan dahil kinakailangan pa niyang makapatay ng napakaraming kriminal bago siya ma-promote sa harapan ng mga media. Samantala na yung iba ay paupo-upo lang sa opisina ay automatikong tumataas ang ranggo. Hindi nagustuhan ng kanyang opisyal ang pagsisiwalat ni Apwang ng katotohanan at nagkaroon sila nito ng mainitang pagtatalo. Kunting panahon lang ang lumipas pagkatapos niyang magpakabayani at ma-promote on the spot sa harapan ng media ay hindi na rin siya naging pulis. Tinanggal siya sa pagiging pulis nang noon ay dating General Fidel Ramos at ni General Prospero Olivas. Walang nagawa ang kawawang si Apwang sa naging bunga ng kanyang paninindigan. Pagkatapos niyang mawala sa pwesto, nag-hunger strike siya mag-isa, umulan man o umaraw. Hindi siya umalis sa lansangan at habang tumatagal ay dumarami at nadadagdagan ang mga taong naaawa sa kanya at nakikisimpatya hanggang sa sumapat na ang bilang ng mga ito para pakinggan ng nasa palasyo. At si dating Pangulong Cory Aquino pa mismo ang nag-utos na ibalik siya sa pagiging pulis. At bago siya tuluyang mag-resign noong taong 1991, nakadali pa ang grupo niya ng 5 holdapper na nakaengkwentro nila sa may bahagi ng Magallanes Viaduct noong ika-31 ng Hulyo taong 1990. Sa kanyang 2 dekadang karera sa pagiging pulis, hindi mabilang ang mga karangalang nakuha niya at ang karamihan sa mga ito ay ang on the spot nga na pagkilala pagkatapos niyang mapaengkwentro dahil nga may mga media. Si Apwang ay maraming naihatid sa kulungan at ganun din sa hukay. Kasama na ang 19 na kumpirmadong napatay niya mula sa madudugong engkwentro. Pero ang pinakamasaklap na kapalaran ay nagtapos ang karera niya sa kanyang pagiging pulis bilang isang korporal lamang sa loob ng 2 dekada sa serbisyo. Kung baga, humakbang lang ng 2 baitang sa hagdan mula sa lupa dahil wala siyang opisyal na kasundo sa loob ng mga taon na yun. At noong 1993, 2 taon pagkaalis niya sa pagiging pulis, inambus siya ng mga di nakikilalang kalalakihan habang nasa McDonald's sa may bahagi sa Makati. At ang kanyang mga sospek ay ang mga security escort ni Pangulong Fidel Ramos dahil ilang araw bago ang ambush ay nakagitgitan niya ang mga ito sa may bahagi naman ng Ayala sa Alabang. Habang dumadaan ang konvoy nila ay sinundan siya nito at naglagay siya ng malaking sticker sa kanyang sasakyan na naglalaman ng usigin si Ramos sa PPA at pagkatapos nun ay sunod-sunod na mga death threat ang kanyang natatanggap. Naging NBI agent din si Apwang simula 1992 hanggang 1995 at dito siya nagkamit ng mga totoo at napakaraming mga karangalan na kabilang na nga ang NBI Agent Silver Medalist Leadership Award at NBI Special. Pagkatapos niya sa NBI, naging aktivista naman siya at nanguna sa pagpoprotesta ng mga Pilipino at sinunog niya ang bandila ng Singapore nang bitayin si Flor Contemplacion. Naging kilabot siya ng mga bandila ng iba't ibang bansa
kung saan may mga Pilipinong inaabuso lalo na sa gitnang silangan. Dito siya nabansagang plug burner ng mga banyaga dahil higit sa 20 bandila ang kanyang nasunog sa harapan ng mga embahada nila dito sa ating bansa bilang protesta. At ang pinakahuli na bandila na kanyang sinunog ay ang bandila ng China na sinimula niyang sunugin noong taon pang 2012 kung saan nagsimula itong mangamkam ng teritoryo ng Pilipinas sa West Philippine Sea at patuloy pa rin itong ginagawa magpasa hanggang ngayon. Taong 1998, naging mayor naman siya sa kanyang lupang sinilangan sa Pagsanhan sa Laguna. Naging media practitioner din siya simula 1999 pagpasa hanggang ngayon at napakarami pa niyang mga nagawang achievement pero hindi na natin iisa-isahin pa dahil hahaba at hahaba ang kwento natin. Magaling siyang kumuha ng atensyon ng lahat kasama na ang pagbubuhos niya ng tubig sa doktor at modelo na si Hayden Ko habang nasa loob ng Senado matapos nitong masangkot sa isang skandal. Dahil gaya ng panuntunan niya sa kanyang buhay, pinakaayaw niya ang nakakakita ng mga inaaping kababaihan. Minsan na rin siyang tumakbo bilang senador, ngunit hindi ata para sa kanya yun. At ang makulay na buhay ni Abner Apwang ay patuloy pa ring namamayagpag at wala pa siyang balak tapusin ang pag-ukit ng kanyang pangalan sa kasaysayan. I-eksena at i-eksena pa siyang muli sa mga maiinit na issue sa ating lipunan hanggang may lakas pa siyang natitira. Tuloy-tuloy lang ang laban. Kapag mali ay labanan at kapag tama ay ipaglaban kahit sino ka pa. Ikaw kaibigan, may mga pinaglalaban ka rin ba na mga paninindigan sa iyong buhay? Kumusta naman sila? Isinusuko mo na ba ang laban? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!